Mga DDS, isinisisi po yung Pogo kay Mar-Rojas. Sabi ng mga DDS, mga kababayan, di ba dapat si Mar-Rojas ang sinisisi dyan kasi BPO yan? Tama ba ako, BPO? Yung mga call center? Di ba dapat ang sinisisi dyan kay Mar-Rojas? Kasi nung panahon nila, nagsipasukan yung mga call center. Alam nyo naman po mga bossing, panahon ni dating Pangulong Noynoy Marcos, Noynoy Aquino yan, mga bossing. At ako yung pagpasok po ng BPO o yung pagpasok po ng mga call center sa ating bansa, mga bossing, positibo po ang nakikita ko dyan. Nakita nyo naman mga kababayan, sandamakmak ng Pilipino ang nagtatrabaho ngayon sa mga call center. Ang dami pong nagkaroon ng trabaho diyan sa mga call center na yan. Kaso, dahil yung Pogo na daw po na yan, medyo call center ang datingan, dapat kay Mar-Rojas daw isisi yan, mga bossing. Hindi daw dapat kay Rodrigo Duterte. Sabi ko naman, parang nung pagpasok ng Pogo na yan, 2016, at rinig na rinig natin sa bibig ni dating Pangulong Duterte, mga kababayan, na okay daw ang Pogo, kaya nga po nagsisipasukan. Ngayon, mga kababayan, eto na. Kung ano-ano na ang nakikita natin sa Pogo. Kaya nga po ang inyong lingkod, Mark Ramos, talagang sabi ko, hindi ako papabor dyan sa Pogo. Patanggal lahat yan kung sakali. Nananawagan si Senator Risa Ontiveros, nananawagan si Senator Win Gatchalian na dapat magsalita na ang ating Pangulo tungkol dito sa Pogo. Patanggal na ho. Di ba? Tingnan mo naman. Ano yung makikita mo sa loob ng Pogo? Mga torture chamber, mga iba't ibang nasyon na biktima ho ng mga human trafficking, mga kababayan. Panigurado ho ako dyan. Naabuso ho yan ng sexual, mga kababayan. Di ho ba? Tapos yung sabi ni Rodrigo, malaki daw ang maitutulong sa tax. Yung sa Bamban, ang laki ng kulang sa tax ho Mga kababayan, parang hindi pa ho yata bayad ng tax yung sa Bamban Bamban, Tarlac. Di ho ba mga kababayan? Isinisisi daw ho kay Mar-Rojas kasi BPO. Dahil nung panahon daw po nitong dalawa na ito, si dating Pangulong Noynoy Aquino at si Mar-Rojas, doon daw ho, sabi ko, ma-connect nyo lang talaga Talagang ma-connect at maisisi sa iba, mga kababayan. Yung mga nangyayari ngayon, isinisi pa dahil daw po sa pagpasok ng mga call center. Wala ho akong nakikitang mali doon sa pagpasok ng mga call center Talaga pong umapaw ang trabaho para sa mamamayan nating mga Pilipino. Sabi ni Shiro Kanzaki, magkaiba ang Pogo sa call center. Kalokohan yan at hindi si Mar ang dapat sisihin. Baka ho nangangamba sila. Sa tingin nyo ho, nangangamba sila? Na baka etong si Mr. Palengke, Mark Ramos, ayan ka na naman Yung una, Leni Robredo ang papalit Ngayon naman si Mr. Palengke ang posibleng hindi malayo ho, mga kababayan. Si Mr. Palengke maganda ang kalidad lalo na sa edukasyon ho. Tapos kung makikita natin si BP Sara, mga bossing, siya na mismo ho ang umaamin na kulang ang kanyang karanasan doon. Kaya umasa siya doon sa mga nakapaligid sa kanya. Di ho ba? Siyempre, mag-aaral pa yan. Abot 1 taon, 2 taon, o 3 taon. Kailan pa uusad ang ating edukasyon? Matatagalan pa. Siguro kaya nila binibira si Mar-Rojas ngayon, mga bossing, dahil nangangamba sila na baka nga ito ang pumalit. Bakit? Kasi naman, bakit kasi may mga ganitong video? Nasaan ba yun? Bakit kasi may mga ganitong video? Ayun. Ay, nako. Sir
wish you well. I salute you. God bless you. Ang pinag-usapan kasi talaga diyan, mga kababayan. Baka Omar, baka gusto mo, ikaw na. Total maganda ang track record mo sa lalo na sa edukasyon. Ayan ang katanungan ho, mga bossing. Kaya ngayon, umpisa pa lang siguro naamoy na nila, naamoy namin papalit si Mar Rojas yata. Baka posibleng pumalit si Mar Rojas kay VP Sara Duterte. Eh, birahin na natin, no? Sirain na natin. Isisis natin sa kanya yung pogo. Galing mga mag-isip ng mga to, no? Huwag na, Sir Rojas. Boss Mark, nag-aaway lang sila ni Secretary Gadon. Eh, siguro naman, no, kapag kayong naramdaman nila na pareha silang para sa bayan, eh, matatahimik kung meron mang away sila o hindi. Di ba? Ang importante ho kasi dito, mga bossing, mahawakan ng isang tao na mas marunong, no ho, na mas may eksperyensya at mas okay at magaling kesa po doon sa nag-aaral pa lang, mga kababayan. Kesa doon sa nag-aaral pa lang ho, mga kababayan. Kasi pag nag-aaral, abang pinag-aaralan ho yan, mga bossing, eh paatras tayo ng paatras ng paatras. Sabi ni Reggie Balye, Mark, bakit parang wala na sa sarili sa pag-iisip si Roque? Ewan ko doon. Eh, ikaw ba naman ang may kaso? Mahirap ang may kaso, especially financial. Oh, alam natin, mayaman sila, mga kababayan. Pero yung, alam mo yun, madami ka pa ding iisipin eh. Kahit sabihin mong, hindi, 100% mananalo ako sa kaso na ito. Eh, paano kung hindi? Meron pa din ganyan ho yan. At ang libel ho sa Pilipinas, mga kababayan, may kulong ho. O hindi naman kagaya sa Estados Unidos na sibil lang yung libel. Kaya lang yung kay Maharlika, sibil nga, 2 milyon naman. 2 milyon kada isang kaso. Speaking of kaso, parang may tawag dito? May update yata doon sa kaso ni Maharlika. Eh, ibabalita o ibablog ko din ho sa inyo yan, mga kababayan. Ipapaliwanag ko din ho sa inyo yan, mga bossing. O, sa tingin nyo po ba, tama yung naiisip ko dito? Kaya ngayon, sinisisi nila, binibira nila, sinisiraan at ibinibintang kay Mar Rojas yung pogo na alam naman natin na si Duterte ang nagpapasok niyan, dahil nangangamba sila, naku, baka matuluyan ang VP Sara namin Baka biglang pumalit ng Department of Education itong si Mr. Palengke. Yan. Alamin natin yan, mga kababayan. Alamin natin yan at tingnan natin, mga bossing. Siguro, walang nangyayari at ganun pa din ang takbo ng Department of Education ng edukasyon natin, mga kababayan